Ibig sabihin, ano rin konektado din dyan yung ating employment rate. Kaya mataas ang ating GDP kasi mataas din ang ating employment rate. 96.9% ang employment rate. Eh nung panahon ng pandemya, sumadsad yan siguro ng mga 80 o below 80. Dahil ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nagsarang kumpanya. At mabuti na lamang si Presidente Bongbong Marcos ay hindi nagpadala doon sa IATF. Kasi yung IATF noon, sarado lahat. Ang restaurant, kailangan 30% lang. Ang supermarket, kailangan at a given time, 50 lang yung laman. Eh talagang babagsak ang negosyo noon. Kaya ang daming nawalan ng trabaho. Eh ako noon sinasabi ko nga, dapat wala ng restriction na ganyan. Si Presidente Bongbong Marcos, pagkaraan ng ilang buwan na nakaupo, tinanggal na yung maskara. Tinanggal na yung mga restrictions sa mga kasi anti-business yun hindi ko nga malaman niya sa IATF bakit na masyado sila nagpaloko niya sa World Health Organization. Anong time na yun na medyo bumababa na yung issue ng pandemya, nakikita ko sa ibang bansa, wala silang maskara They were only required to put up mask pag nasa loob sila ng hospital. Pero pag nasa labas, wala. Tayo, huling-huli na tayo nagtanggal ng yung restriction sa atin. Saan ka pa naman nakakita? Palengke. Palengke. Kailangan mo pang maglista, telephone number, address, ganyan. Nakapila ng tao, ganyan. Bibili lang ng 1 kilong baboy Sobrang restriction ang ginawa ng IATF noon, naging anti-business. Kaya bumaba noon ang ating ekonomiya. Nung upo ni Presidente Bongbong Marcos, nakita niya yung dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya. Kasi unreasonable restrictions of IATF. Ayun. Dati, ang mga tao ay nanonood lamang ng news na nilalabas ng ABS-CBN, TV5, at saka ng GMA7. Ang iba dyan sa kanilang mga tauhan ay talagang mga rabid na mga anti-Marcos na lagi ang islant ng kanilang mga balita at mga opinion ay anti-Marcos. At hindi lamang yon. Ang iba sa kanila ay mga hayagan ng mga komunista. No? Yung maraming mga radio host, mga TV host dyan. Until now, meron pa dyan, may mga komunista dyan. Kaya napaka-negative ng mga news dati. Ngayon, nabalansin na yan sapagkat konti na lang ang nagbabasa ng dyaryo ngayon. Mas nagbabasa ang news ngayon sa social media. Ang mga hindi na rin namamayani ngayon, yung kagaya ng ABS-CBN tsaka TV5 kasi ang dami na nilang kahati sa atensyon ng mga tao. Kaya nakita nyo naman kahit si Presidente Bongbong Marcos hanggang ngayon ay nananatili ang kanyang pagiging vlogger. I-check nyo yung niya. Hanggang ngayon, very active siya. Lahat ng mga polisiya niya, yung mga aktibidades niya, talagang pinupost niya. Siya mismo naniniwala sa power of social media. Kaya ang panawagan ko rin sa inyo, maging responsible reporting din tayo, maging responsible vlogger tayo, para ito ay isa sa mga pamamaraan upang magkaroon ng magandang ugnayan ang gobyerno at ang taong bayan. Makakatulong tayo sa pagpapaliwanag ng mga polisiya at mga programa ng gobyerno. Ang PCO naman ay ang Presidential Communications Office ay maganda rin ang kanilang ginagawa upang magkaroon ng ugnayan sa taong bayan. Meron bukod doon sa presidential blog ni President Bongbong Marcos, meron ding sarili ang PCO. No? Presidential Communications Office. Ako, suggestion ko sa inyo, palagi rin kayong mag-check doon at manood doon para malaman nyo rin kung ano yung mga latest na ginagawa ng ating pamahalaan. Dahil naka-centralize din doon ang informasyon. At
pinalakas ang signal ng PTV4 at pinalakas din ang signal ng radyo ng bayan, RT1 na tawagin. Dati ay namamayagpag lamang yung mga commercial stations. Yan ang mga pamamaraan upang magkaroon ng mas magandang ugnayan ng mga taong bayan sa gobyerno.